Bill of Rights of 1987. Philippine Constitution Section 9 to Section 12. That's what we are going to talk about here in RCJ4 TV. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang ma-notify sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss Section 9 to Section 12 of Article 3 Bill of Rights under 1987 Philippine Constitution. Okay, let's start to Section 9. Sa seksyon na ito, ipinagbabawal ng batas ang sapilitang pagkuha ng pribadong pag-aari ng isang mamamayan ng walang kabayaran. Maaari lamang kunin ito kung ito ay para sa pampublikong interes, gaya ng kalsada, paaralan o ospital. At ito ay kailangan naman bayaran ng gobyerno sa tamang halaga. Okay, para mas maganda, let's make an example about this. Halimbawa, kung ang lupa ng isang pamilya ay madadaanan ng bahagi ng isang bagong kalsada na ipapatayo ng gobyerno, maaari itong kunin sa pamamagitan ng eminent domain, ngunit dapat bayaran ang may-ari ayon sa just compensation. Anyways, pinoprotektahan ng batas ang karapatan ng bawat Pilipino sa kanilang ari-arian. Hindi ito maaaring kunin ng walang sapat at makatarungang kabayaran, kahit pa para sa pampublikong gamit. Next is Section 10. Hindi dapat gumawa ng batas na sumisira sa pananagutan o kasunduan ng mga kontrata. So ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito mga ma'am at sir ay hindi pwedeng gumawa ng batas na sisira o magpapawalang bisa sa mga legal na kontratang napagkasunduan ng dalawang panig. Hindi ito pwedeng sirain kung ito ay naaprubahan na sa mata ng batas. Ganito po yan mga ma'am at sir. Halimbawa, kung may kontrata ang isang manggagawa at kumpanya na may tiyak na sahod at benepisyo, hindi pwedeng gumawa ng bagong batas na magbabawas sa sahod na iyon o sisira sa kasunduan nila. Ang mga karapatan sa ilalim ng section na ito ay pangalagaan ang mga legal na kasunduan sa pagitan ng mga tao o organisasyon. Anyways, tinitiyak lang ng batas ang pagkakaroon ng tiwala sa mga transaksyon ayon sa mga kontratang legal na napagkasunduan. Next, Section 11. Ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng pantay-pantay na proteksyon ng batas. Walang sinuman ang dapat tratuhin ng mas mababa sa batas. Mahirap man o mayaman, babae o lalaki ay may pare-parehong may karapatan sa proteksyon ng batas. Halimbawa, si Aliana Dalisay ay isang mahirap na tindera sa palengke at si Marites Montenegro ay isang mayamang negosyante ay parehong biktima ng pananakit sa magkahiwalay na insidente. Kahit magkaiba ang kanilang estado sa buhay, parehong dapat aksyonan at imbestigahan ng pulisya ang kanilang kaso dahil pareho silang may karapatan na mapanagot ang salarin sa korte. Anyways, ang batas ay para sa lahat. Dapat itong gamitin sa tama at pantay o patas na paraan. Ang batas natin sa ating bansang Pilipinas ay nagsisilbing proteksyon sa bawat mamamayang Pilipino, anuman ang ating estado, relihiyon o kasarian. And lastly, Section 12. Sa seksyon na ito, pinapaliwanag ang mga karapatan ng isang taong naakusahan sa isang krimen. Meron silang karapatang manahimik, humingi o mag-hire ng abogado at pinoproteksyonan sila ng batas para hindi sila pahirapan para umamin sa isang kaso. Okay, let's make an example about this. Halimbawa, kung inaresto ang isang tao, hindi siya pwedeng pilitin na magsalita o pumirma sa anumang dokumento kung wala ang kanyang abogado. At kung ang kanyang mga pahayag o statement naman ay kinuha sa pamamagitan ng pananakot, hindi ito maaaring gamitin sa korte bilang ebidensya. Tanong, ano ang mangyayari sa mga nakuhang impormasyon at mga statement ng akusado kung sakaling nakuha ang mga ito sa pananakot at pamimilit? Ang sagot is, ang mga pahayag or statement na nakuha sa pananakot at pamimilit ay maibibilang sa tinatawag na fruit of the poisonous tree. Dahil gaya nga ng mga napag-usapan na natin sa mga recent at old topics natin, kapag ang isang ebidensya ay nakuha sa maling paraan, ito ay magiging invalid at hindi na maaaring gamiting ebidensya sa korte. Pero bakit kailangan pa itong gawin ng batas? Ito ay dahil sinisigurado ng batas na maiibigay nito ang makataong pagtrato sa mga taong inaaresto at iniimbestigahan tungkol sa isang issue, bintang, o mga krimen na kanilang kinasasangkutan.
Hindi ito nangangahulugang ligtas na sila sa kaso, kundi binibigyan lamang sila ng patas na proseso. Anyways, ang 4 na section na ating napag-usapan ngayong araw ay sumasaklaw sa mga pangunahing karapatan ng mamamayan sa ari-arian, kontrata o kasunduan, mga proteksyon ng batas, at makataong pagtrato sa mga inaaresto. Layunin nitong tiyakin at maibigay ang katarungan ng pantay sa pagtingin ng batas. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.